Excuse me, anong sabi ni former President kay Inday? Ano sabi? Regarding po dun sa kill threat, kasuhan nyo na lang si Inday, hindi naman makulong yon, hindi talaga magpapakulong yon. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. Una sa lahat, hindi po nagpapapatay yung administrasyon natin ngayon. Ang nagpapapatay po, yung ibang administrasyon, pero hindi yung ngayon. Yung previous administration siguro. Pero yung administrasyon ngayon, we follow the rule of law, no? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nasupalpal ngayon si Digong Duterte sa mga sinabi ng mga kongresista hinggil sa pahayag nito sa ginawa ng kanyang anak na si Sara Duterte. Ayon po kasi sa sinabi ni Digong Duterte, maliit na bagay lang daw yung ginawa ni Sara na pagbabanta. Kasuhan na lang daw nila si Sara kung may ikakaso talaga. Dagdag pa niya, hindi naman daw ito makukulong. Dito nagbigay ng reaksyon ang ilang mga kongresista at isa nga doon na kongresista nagbitiw ng mabigat na salita sa mga Duterte na sa tingin ko parang nasupalpal si Digong Duterte doon. Anyway, panoorin po muna natin itong sinabi ni Digong Duterte sa kanyang press con. Naamo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasuhan na lang si VP Sara Duterte kaugnay ng mga issue sa kanya. Sinabi ito ni dating Pangulo sa kanyang press con sa Davao City kagabi. Dinipensahan niya rin ang anak sa hindi pagsagot sa mga tanong ng mambabatas kaugnay ng iniimbestigang confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Anya, confidential nga raw, kaya pwedeng hindi isa publiko. Tiwala si Digong na makakaya ni VP Sara ang mga batik. Ano ka na, hindi naman ito. Nakapalibot yan doon sa Patinorte ang mga bagubo. Sikinig sila. Wala pa naman tayong natanong. Pero hindi maliit na bagay masyado yan para sabihin mo ngunang gulo. Wag. Alam ko yan kasi na presidente ako. Yun lang, hindi ako magdagdag kasi i-reserva ko muna yung akin. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga mapakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Wala yan. Yan ako I'm more concerned doon sa kaso ni Zuleika. Tila ata kampanti itong si Digong na hindi makakasuhan itong anak niyang si Sara sa kanyang mga sinabi. Bakit? Ang pinagbabatayan ba ni Digong ay yung immunity from suit ng isang vice president? Meron ba talaga? Anyway, pakinggan po natin ang paliwanag ng isang abogado na kung meron ba talagang immunity from suit ang isang vice president ng Pilipinas. Ito po, pakinggan po natin ito. So para sinasabi niyo, attorney, kung kaso ang pag-uusapan, pwedeng mag-file, may basihan sa pag-file ng kaso, whether or not it's going to prosper. May probable cause. Saka na natin pag-usapan, bahala ng West. Pero pwedeng sampahan ng kaso. That's what I mean. Pero ang Vice President ba pwedeng sampahan ng kaso? Ang Presidente lang, sa ating saligang batas, President lang ang may immunity. Ang Vice President ba pwedeng kasuhan? Opo, kasi wala namang presidential immunity from suit, no? Ang Vice President, tinatawag na nating presidential kasi sa tradisyon ng ating constitutional democracy, ang presidente dapat malaya sa pagtrabaho, no? At kung may konting sigulot or istorbo sa pagkakaso, ay mamumroblema yung ating bayan kasi wala nang aasikasuhin yung presidente kundi sumagot sa kaso eh. Pero yung presidente ba pwede naman, kasi sabi mo kasi may immunity yung presidente, partner, di ba? Pero can the president also file a case against the vice president? Kung hindi siya pwedeng kasuhan, pwede ba siyang magkaso on his own?
Well, the president filing a case, hindi po yan unprecedented. If we remember Cory Aquino, di ba? Naging valid yung action niya, nag-file siya ng libel case against a journalist during her incumbency as the president. So sa presidente, sa bahagi niya, wala pong makakapigil sa kanya kung magsampa siya ng kaso. In the same manner, ang Vice President at this time, I don't think she enjoys immunity from suit. No? Alright. Yan po mga kabunyog, malinaw po ang narinig natin, galing na po sa isang abogado, na walang immunity from suit si Sara Duterte bilang isang vice-presidente. Kaya, kung inaakala ni Digong naligtas na ang kanyang anak, nagkakamali siya. At dapat mag-alala na siya sa kalagayan ngayon nitong si Sara Duterte. Dahil mukhang tagilid siya dito, dapat alam niya iyan dahil isa rin siyang abogado. Anyway, dumako naman tayo sa reaksyon ng ilang mga kongresista hinggil dito sa mga sinabi ni Digong Duterte. Panoorin po natin ito. Yun na lang si President to answer and to face these criminal charges to be filed against her. So with that, due process will be observed in such a way that the Vice President will be given the opportunity to answer with regard to his threat against the President, the First Lady, including the House Speaker. So this will undergo a regular process. Sorry, can we hear the quote again? Just to be sure po, no? Kasuhan nyo na lang si Inday, hindi naman makulong yun. Hindi talaga magpapakulong yun. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. I'm guessing the context also is kasuhan na lang instead of having the hearing. Tama po ba? I think he's pertaining to the kill threat po kay PBBM. So do you have any comments on that? Sa DOJ. So instead, kasuhan na lang. I'm sorry. I guess the context is lost on us. We haven't heard the press con, but I think what's safe to say. Well, for one, we've had first-hand experience na po, having had the former president join us in a committee hearing. Baka po hyperbole po ito, so I'm not sure if we'd understand it right. But we stand by the rule of law, and we stand by the statement of the president and the speaker. The proper judicial the judicial process has been initiated already. The DOJ is already acting on the case. So I think whatever opinion he might have on whether the case will prosper is his own po, no? But we leave it to the DOJ to decide and to handle po. Anything you would like to add na lang po on how the former president po is handling this? And, you know, another lawmaker has also mentioned about, yun nga po, kung si Noy Noy before, hindi po nakikialam or not saying anything about the Duterte administration during the drug war. Pero nga po si Duterte, seemingly, he's sowing discord po ngayon sa admin ni Marcos. Excuse me, anong sabi ni former president kay Inday? Ano sabi? Regarding po dun sa kill threat, kasuhan nyo na lang si Inday, hindi naman makulong yon, hindi talaga magpapakulong yon. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. Una sa lahat, hindi po nagpapapatay yung administrasyon natin ngayon. Ang nagpapapatay po, yung ibang administrasyon, pero hindi yung ngayon. Yung previous administration siguro. Pero yung administrasyon ngayon, we follow the rule of law, no? Talagang gusto natin na maayos, tahimik, at meron tayong sinusundan na batas at binibigyan natin ng hustisya, no? Lahat ng lahat ng mga sitwasyon na kung saan kailangan patas, no, ang pagtingin sa batas. Last na lang siguro, based dun sa quote kanina, parang dina-downplay na parang ganito na lang gawin nyo, ganito ganyan. Parang nilalighten lang nila yung seriousness ng mga threat na ginawa. Pero alam naman natin kasing lumang tugtugin na yan. Alam na ng tao yan, sobrang lumang tugtugin na yung style na ganyan. Hindi na gumagana. And just to add, no, just to be clear, wala hong threat or balak na ipapatay ang ating pong vice-presidente. Kaya hindi ko din po maintindihan kung bakit nabanggit po yun ni PRRD. No, just to be clear lang on that aspect, ano.
halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.